Ang mensaheng lumabas mula sa Golpo nitong Miyerkules, ikawalo ng Abril 2026 ay matindi. Tinangkang gamiting sandata ng Iran ang kipot ng Hormuz. Ngunit napilitan sila magbigay daan sa isang mahalagang lagusan para sa supply ng langis sa buong mundo matapos ang matinding tugon ng Estados Unidos. Nagkaroon ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Washington at Tehran na naayos ng Pakistan matapos ang ultimatum ng Amerika na buksan muli ang daanang pandagat. Ang rutang hinaharang ng rehimeng Iranian ay naging sentro ng militar at diplomatikong presyon na hindi nila napanindigan ayon sa kanilang gusto. Sino ang nasa gitna ng alitang ito? Sa isang panig, si Donald Trump, Pentagon at militar ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, ang rehime ng Iran ang kanilang sandatahang lakas at pagsisikap mapanatili ang kapangyarihan sa daanan. Pumapasok ang Israel, Pakistan bilang tagapamagitan at ang pandaigdigang merkado na kabado dahil mahalaga ang Hormuz. Isa ito sa mga pinakasensitibong punto sa mundo pagdating sa enerhiya. Eksaktong dahil dito kaya lumaki ng ganito ang krisis. Hindi lang militar ang problema, kundi pati ekonomiko, estratehiko at politikal. Alam ng Iran na ang pagsasara ng Hormuz ay magdudulot ng pandaigdigang pagkabigla at pagtaas ng presyo ng enerhiya. Alamitan ng Estados Unidos at ginawang pangunahing kondisyon ang muling pagbubukas ng ruta para mapigilan ang mga bagong pag-atake. Inanunsyo ni Trump na tutulong ang Estados Unidos sa paglutas ng siksikan ng mga barko habang ipinresenta ng Washington ang kasunduan bilang ganap na tagumpay. Sa praktika, naunawaan ng rehimen sa Tehran na kulang sila sa lakas para mapanatili ang ganap na pagharang ng walang mas malaking gastos. Ang mga ulat na kumalat buong araw ay nagpatibay sa pananaw ng matinding presyon. Sinabi nila na gumagalaw na ang mga bombarderong eroplano at hihinto lang ang mga pag-atake kapag nabuksan agad at ligtas ang daanan sa panahon ng pansamantalang tigil putukan. Mahalaga ito dahil ipinapakita kung paano naganap ang negosasyon. Hindi ito isang kusang loob na kilos ng kapayapaan, kundi isang pahinga na napilitan dahil sa konkretong banta. Nandyan kung paano nangyari ang pagbabagong ito. Una, dumating ang pressure ng militar. Pagkatapos ay dumating ang palugit. Sumunod, lumitaw ang pagmamamagitan ng Pakistan. At doon lang lumitaw ang pangakong ligtas na pagdaan sa Hormuz. Malinaw din kung bakit nagmatigas ang Iran. Gusto ng Tehran na gawing kasangkapan ng pakikipagtawaran ang kipot. Sa mga kahilingang isinapubliko, lumabas pa ang ideya na maningil ng $2 milyong kada barko para makadaan. Itinuturing ito ng mga analista at gobyerno bilang pagtatangkang gawing pormal ang isang uri ng geopolitical na singil sa pagdaan sa isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Naging simbolo ng krisis ang puntong ito. Sinisikap ng Iran na makaalpas sa presyon sa pamamagitan ng paggamit sa Hormuz bilang panikwas habang sinusubukan ng Estados Unidos sirain ang lohikang yon. Nang lumala ang alitan, naging lantad na labanan nito para sa kontrol ng pandaigdigang daloy, hindi na lang simpleng regional na digmaan. Malayo pa rin maging payapa ang sitwasyon. Kahit inanunsyo na ang tigil putukan, nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake at pagdududa sa sumunod na mga oras. Iniulat na Associated Press at Reuters na marupok ang kasunduan na may mga naganap pa ring aksyong militar sa rehiyon at hindi pa ganap na payapa ang lahat, lalo na sa Lebanon. Mismo ang Iran ang nagsabi na lalapit sila sa mga pag-uusap nang may pag-iingat at mananatiling nakaalerto ang kanilang mga puwersa. Ipinapakita nito na ang tigil putukan ay hindi nito tinatapos ang krisis kundi pansamantalang pinipigil lang ang nakaambang pagsabog. Kahit humupa ang banggaan, sindi pa rin ang mitsa. Ang tunay na epekto ay nasusukat na sa labas ng labanan. Sinabi ng mga higante sa transportasyong pandagat tulad ng Maersk Hapag-Lloyd na mag-iingat pa rin sila bago ibalik ang normal na operasyon sa lugar. Ayon sa Hapag-Lloyd, maaring abutin ng 6 hanggang 8 linggo bago bumalik sa normal ang operasyon. Iniulat ng Reuters na may halos 1,000 barko at milyon-milyong bariles na naipit at naghihintay makadaan sa reyon. Sinasagot nito ang isa pang mahalagang tanong. Saan pinakaapektado ng krisis na ito? Hindi lang sa mapa ng gitnang silangan, kundi pati sa daungan, refineria, gasolina, at sa bulsa ng mga taong di alam kung nasaan ang Hormuz. Kahit sa UN, walang pagkakaisa para mas maigting ang paglalagay ng presyon. Isang resolusyon na sinuportahan ng 11 miyembro ng Security Council para i-coordinate ang mga pagsisikap sa pagprotekta ng paglalayag sa Hormuz ay na-veto ng Russia at China. Pinakita ng kilos na ito na hindi lang Estados Unidos at Iran ang may alitan.
May mas malaking laro kung saan sinusubukan ng malalakas na bansa limitahan ang puwang ng pagkilos ng Amerika at panatilihin ang Hormuz para sa Iran. Gayunpaman, totoo na naging pandaigdigang problema ang pagharang. Nagtaas ng tensyon ang reaksyon ng Amerika at napilitang umatras ng taktikal ang rehimen ng Iran. Sa huli, ang kwento na nanghingibabaw ngayon ay ito. Nais ng Iran gawing sandata ng panggigipit ang Hormuz, ngunit sinalubong ito ng matinding presyon na nagbawas sa kanilang kalayaan sa pagkilos. Pansamantalang tigil putukan ang nangyari. Kabilang sa mga pangunahing tauhan ang Estados Unidos, Iran, Israel at mga tagapamagitan mula Pakistan. Matapos ang mga linggo ng digmaan at lumalaking banta, paano? Sa ultimatum panganib ng bagong atake, diplomasya sa gitna ng krisis at presyon sa paglalayag. At sa pagkakataong ito, ang pusta ng Iran ay nakaranas ng matinding dagok.